Online postal ID? Legit nga ba? Paano nga ba kumuha ngayon ng Philippine Postal ID ngayong August 2024? Yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon itong online na mga offer hinggil nga po sa pagkuha ng Philippine Postal ID. Legit nga ba ito? At paano nga ba kumuha ngayong August 2024 ng Philippine Postal ID? Ano ang requirements? Bago natin yan pag-uusapan, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay, click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So mabalik tayo dito sa Philippine Postal ID sapagkat marami po ang nagtatanong sa ating Facebook page, Messenger, and of course nakikita natin sa mga sa wall ng ating mga Facebook na marami po ang nag-o-offer ng online assistance hinggil nga po dito sa Philippine Postal ID. Legit nga ba ito? Hindi ba ito fake? Ano po ba ang status dito sa mga postal ID na ino-offer online? Actually mga ka-vlogs, ang katotohanan yan, merong fake, meron naman po legit, no? Kaya mahalaga po talaga yung pagkilala natin kung lehitimo ang online assistance dito sa Philippine Postal ID, kung kakilala nyo talaga, no? And wala munang money involvement, no? Hindi masyadong mataas yung presyo, no? Tama lang doon sa sinasabi natin na pagproseso sa Philippine Postal ID, no? Meron naman po legit na online assistance. Kasi ako, marami akong kakilala na yun po din po yung racket nila, nag-o-offer ng online assistance, no? Legit po yun sila. Dito naman sa mga hindi legit, yung mga fake, no? Madali namang nakikilala yung mga fake. Of course, kung hindi nyo kakilala, wag talaga kayo magtiwala na magpadala ng paunang bayad, mag-send ng pera sa GCash or any money remittance mga ka-vlogs. So, yun ang ating masasabi hinggil sa ating online assistance for postal ID. Merong fake, meron din pong legit. So ngayon, paano nga ba kumuha ng ating Philippine Postal ID? The requirements naman po is the accomplished application form kung saan po ay available po dyan sa mga post office. Sa inyong LGU, meron dyan, no? And then, kailangan din po ng ating proof of residence, no? Yung tinatawag natin na barangay clearance or barangay certification. Kailangan din po isang valid ID or it's either primary ID, no? Gaya po ng SSS, yung SSS UMID natin, the driver's license, the passport, yung ating mga PRC license, no? Kung wala naman po kayong primary ID, abay pwede naman po ang tinatawag natin na mga secondary ID, gaya ng PhilHealth, no? TIN ID, Pag-ibig ID card, no? Yung loyalty plus card natin sa Pag-ibig, po pwede yan mga ka-vlogs. Well, kung wala talagang valid ID, sapagkat, di ba, kukuha tayo ng postal ID para magkaroon ng valid ID. Tapos ngayon, hanapan tayo ng valid ID. Kung wala namang valid ID mga ka-vlogs, ay pwede naman po ang birth certificate, no? Kasi proof of identity din po natin yan. Yung birth certificate po natin. Photocopy lamang. Pero mas maigidalhin nyo din po yung original na birth certificate nyo mga ka-vlogs para pag hinanap ay meron tayong maipapakita. So yun lamang naman po ang ating mga requirements, no, for Philippine Postal ID application. And ang bayad po nito ay nasa 504 pesos,
No? Uniform po yan, nationwide. Hindi po yan nagkakaiba-iba. Pareho po ang presyo ng ating postal ID card worth 504 pesos mga ka-vlogs. Gaano nga ba ito katagal dumating? Ayan, meron tayong tinatawag na rush, no? Kung ang pag-apply ninyo ay doon po sa Post Office Main Manila, ay isang araw po pwede po makuha ninyo ang inyong Philippine Postal ID card. Pero naman po kung nasa NCR or the National Capital Region, pwede tayong makakuha within 7 days. And outside NCR, nasa province na, Visayas, Mindanao, ayan, aabutin po ng 1 to 3 months mga ka-vlogs. So, yun po yung processing time ng ating Philippine Postal ID. Ang ating Philippine Postal ID ay meron siyang validity na 3 years and renewable naman po ito mga ka-vlogs. No? Pwede nating i-renew after po ng 3 years ma-expired ang ating Philippine Postal ID. Well, sa tanong ngayon, pwede na bang mag-apply? Kasi suspended po ang ating postal ID application, mahigit 1 taon na mga ka-vlogs. Sa ngayon po, minabuti ko pong magbalik or bumalik sa post office, particular here in Davao City, para kumustahin ang status kung pwede na bang kumuha ng ating Philippine Postal ID. Pero nakakalungkot sapagkat ang status po as of now, as to date, August 6, 2024 ay nananatiling suspendido po ang Philippine Postal ID application nationwide mga ka-vlogs. Ibig sabihin ay wala pong aplikasyon na tinatanggap, wala pong aplikasyon ang pinapaprocess, no, as of now. So as per post office naman ay wala naman pong direktiba talaga na talagang kansilahin or hindi na magbabalik ang postal ID application. Sa ngayon, nakabimbin pa ito at nakahang pa yung status. Pero hindi pa talaga nila masabi-sabi kung ito ba ay magbabalik pa or hindi na. Kung kailan, hindi nila masabi mga ka-vlogs. Pero one thing is for sure, no, hindi pa naman talaga ito cancel ng ating postal ID application, no? Processing, naka-temporary suspended lamang siya mga ka-vlogs. Kaya naman po sa mga nag-aabang dyan, dito sa postal ID application, no, wag muna kayong pumunta sa inyong post office, no, para maiwasan po ang paggasta ninyo ng pamasahe, oras, yung pagod ninyo. Lalo pa malalayo ang post office din sa mga probinsya. Ayan, wag muna kayong pumunta sapagkat as of now, suspendido po ang Philippine Postal ID application. I-prepare nyo lamang po yung mga requirements na nabanggit ko kanina para time to time, no, sa ating pag-update sa post office, kung may babalik na po ang application processing, ay ready na po ang inyong mga requirements mga ka-vlogs. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo po i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga nais maging miyembro, ayan po ang ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Sana ay naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng idea at napag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay sa ating lipunan. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.